So nilabas na nga ni Honda India ang panibagong Honda Click 160 aka the new Honda Vario Evo 160 na yung pangalan niya ngayon. So may Evo na pala siyang pangalan. And if makikita mo sa video, medyo meron talaga siyang dagdag na lapad para mas makikita mo talaga na medyo bulky na siya tignan compared sa previous Honda Click 160 ngayon. So ang tanong ngayon dito is maganda ba tong motorsiklong ito or baka hype lang para makabili tayo ng bagong motorsiklo? Kaya naman sa video ito, pag-uusapan natin ng specs and key features, 3 things that I like and 1 good thing to improve, at saka yung final thoughts natin about this motorcycle. If we're gonna talk about the Honda Click 160 mga boss, as of the moment wala pa tayong pricing dito mga bossing nga. Kasi kaka-release lang ni Honda Click 160 or the Honda Vario Evo 160 sa India. So hopefully dadating ito dito sa Pilipinas. If we're gonna talk about the colors and variants naman, meron tayong tiga-apat dito mga bossing for the Honda Click 160 na ABS variant at saka CBS variant. So meron tayong purple, red, white, tsaka black for the ABS version. Tapos sa CBS version naman is meron tayong gray, black red, white red, tsaka blue lime. So primarily speaking mga bossing if gusto mo makita agad and ma-determine agad alin dito yung ABS sa CBS, makikita mo na medyo may pagka-vibrant yung colorways ng CBS version na may pagka-sophistication ang dating ng ABS version. Now, pag-usapan na natin ang specs and key features about this motorcycle. The Honda Click 160 is merong 156.9cc na displacement na naka-single cylinder with the power of 15.2 horsepower at 8,500 RPM. Torque naman dito is nag-improve into 14.0 Nm at 6,500 RPM. Yung camshaft niya naman is single overhead cam na mayroong 4 valves, bore stroke of 60 by 55.5 and compression ratio naman is 12.0:1. Makikita din naman natin dito that the fuel capacity ay merong 5.5 liters. And sa CBS model naman is meron tayong 116 kilograms of wet weight and 118 kilograms naman for the ABS model. Naka Honda ESP Plus na nga pala tayo dito. 46.7 kilometers per liter ang fuel consumption na estimation. Naka CVT auto na tayo dito. Meron tayong ACG starter na meron ding auto start stop. And we're not just sure if silent starter din ba itong motorsiklong ito tulad kay Honda Click 160 na kasalukuyang andito sa Pilipinas. Pero naka liquid cooled naman tayo dito, naka smart key pa rin, naka monoshock. Tapos if si ABS model yung kukunin mo, meron itong rear disc brake. Tapos if combi brakes naman is that disc brake sa harap, tapos drum brake naman sa likod. So makikita natin dito mga bossing the LCD digital display and the LED headlight is almost identical sa previous niya, but mas makikita natin maya-maya ang kanyang improvement. Now, if we're gonna talk about the dimensions naman mga bossing halos magkapareho lang naman din sila sa previous na Honda Click 160 na merong 778mm of seat height, 138mm of ground clearance, and 1,277mm na wheelbase. Meron naman tayo ditong 100 by 80 by 40 na front tires and 120 by 70 by 40 naman yung kaniyang rear tires. Now, if we're gonna talk about the key features mga bossing makikita natin dito that napaka-identical lang talaga niya sa previous predecessor niya na Honda Click 160 because the Honda Vario Evo 160 is medyo magkalapit lang yung kanyang LED headlight at saka rear tail light. However, yung kanyang fairings dito yung nagbago na mas makikita mo dito na mas naging malapad siya. So, compared sa kanyang previous na Honda Click 160, dyan mo makikita yung kanyang aesthetic na improvement. Yung kanyang LCD digital display nga pala mga bossing is still the same na kagaya kay Honda Click 125 version 4. So, technology-wise, pag-usapan natin yan maya-maya. However, if makikita mo dito, naka-USB Type-C na yung kanyang charging port dito compared sa previous na Honda Click 160. So, that is good mga bossing. And, pinatili pa rin naman dito ni Honda Click 160 ang smart keyless na system for the Honda Click 160. So, maganda yan. And isa dito sa pinakamagandang na-improve dito kay Honda Click 160 is that aesthetics-wise, mas gumanda pa lalo tong motorsiklong ito dahil retractable na yung kanyang hook dito sa may legroom natin. So that simply means may pagka-sophisticated talaga yung dating natin if this will be here in the Philippines.
makikita din natin dito that second to the last is almost the same pa rin siya sa previous niya na version, which is kakasya pa rin dito ang kanyang half-face helmet na regular, and lastly the LED headlight dito is pareho pa rin naman compared sa kanyang older version na Honda Click 160. So if nagugustuhan nyo na si Honda Click 160 new version, then bibigyan ko kayo ng 3 things that I like and 1 good thing to improve na sa tingin kong magugustuhan nyo rin. When we talk about the Honda Click 160 na kakarating lang kay Honda India, makikita natin dito that may pagkamaangas talaga siya tignan compared sa previous niya, kasi medyo may dagdag na item sa kanyang LED headlight, yung kanyang fairing mas lumapad. So the design itself, I think magagandahan talaga tayo dito, pero for most people, I think medyo kaunti lang talaga yung makakapansin nito. Next naman natin dyan mga bossing, which is yung napag-usapan natin kanina. Isa sa mga nagustuhan ko talaga dito kay Honda Click 160 na bagong versions that meron itong retractable na hooks. So that simply means kahit yan napaka-minimal yan tignan na improvement, I can really say na pinag-isipan pa rin dito ni Honda yung kaniyang pagka-intuitive kapag ginagamit na natin si Honda Click 160. And lastly, yung nagustuhan ko dito is that from USB Type-A yung kanyang charging port, naging USB Type-C na. So, maganda talaga siya. That simply means mga bossing, it's an update na makikita mo talaga technology-wise, hindi din naman nagpapahuli si Honda Click 160 na bagong version. Pero, yung one good thing to improve lang sana dito is that although okay naman talaga tayo mga bossing sa instrument panel ng Honda Click 125, Honda Giorno 125, yung Honda Click 160 as of the moment, pero it could really be a great update if linagay nila dito ang panibagong LCD digital display para naman may gulat factor tayo dito. However, functionality wise at saka technology wise, hindi pa rin naman tayo behind dito sa instrument panel na to, kasi napakaganda and napakaraming informations na dala kahit pa napaka-dated na ng instrument panel na to, kasi LCD digital display pa rin naman to and it's quite decent pa rin naman. So maybe sooner makikita natin ang improvements dito ni Click 160 soon. So yung final thoughts natin about this motorcycle mga bossing, I think isa talaga tong si Honda Click 160 sa mga mapapaisip ka if sulit ba talaga yung sa tingin mong if mag-upgrade ka. Kasi ako mga bossing, isa talaga tong si Honda Click 160 sa mga nakikita kong magandang upgrade or yung parang tipong magpapalit ako ng motorsiklo galing sa semi-automatic or sa manual ko. If papalitan ko man alin dito sa dalawa, I think an automatic motorcycle talaga is a really comfortable motorcycle kasi you're just one gas and go away para sa next na gala mo. So for me, this Honda Click 160, lalo na pagdadating ito dito sa Pilipinas, I think maraming mahuhumaling talaga dito sa motorsiklong ito, and I think marami ring magkakainteresado dito kasi alam naman natin merong mga content creators din na gumawa ng mga top speed regarding the Honda Click 160 at saka kay Yamaha Aerox. So I think panibagong curiosity na naman yan sa mga kapwa nating motorcycle riders. So for me mga bossing, if dadating man to dito sa Pilipinas, I think that would really be a great upgrade for me kasi bagong motorsiklo ito, tapos bagong experience din kasi automatic motorcycle. Pero kayo ba mga bossing, anong thoughts nyo dito about this motorcycle? Worth it ba to hantayin or baka hype lang para makabili tayo ng bagong motorsiklo? Pakilagay nga dyan sa comment section. And if nagustuhan mo yung mga ganitong klaseng videos mga bossing, you can follow me for more. Like this video na rin and make a comment on below if meron ka mga thoughts or suggestions na magandang pag-usapan together with the community. And you can always support me by purchasing helpful products dyan sa mga affiliate videos ko. Always remember lang to ride safe and see you on my next video.